istoryang ito ay pinamagatang Shilimansi, Episode 6, Finale, by Gino. Simulan na natin ang kwento. Naging masaya ang selebrasyon namin ni Daryl sa aming second year anniversary. Puno ng kwentuhan, tawanan, at pagmamahalan. Sa sobrang saya, naulit pa nga yung ginawa namin kanina. At tinulungan niya rin niya akong makaraos. Ito yung mga sandaling ayaw ko sanang matapos. Pero, Gino, baby ko, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Pero, bago ka pa man magsalita, please, pakinggan mo muna sana ako. Kinabahan ako noon. Pero, wala nang sasabihin si Daryl na hindi ko napaghandaan. Wala na akong dapat ikabigla pa. Tsaka, nabanggit na ito ni Melrose sa akin nang minsang pasekreto siyang lumapit sa akin upang manghiram ng pera. Okay, ano ba yun, Daryl? Kasi Gino, buntis si Mary Rose eh. Pangalawa na namin to. Bago pa lumaki yung tiyan niya, napagplanuhan na namin magpakasal. Diyan lang naman sa kasalang bayan. Sa susunod na buwan. Gusto ko sanang nandun ka eh. Gusto ko andun ka sa araw ng kasal ko. Talaga? Magandang balita yan. Masaya ako para sa inyo. Alam mo, tama nga yung sinasabi nila, no? Sa haba-haba mo ng prosesyon, sa simbahan din naman ang tuloy eh. Masaya ako sobra. Congratulations, Daryl. Hindi ko maipaliwanag kung dahil sa kasiyahan o kalungkutan ang mga luhang pumapatak mula sa mga mata ko. Habang kunwaring tumatawa. Iba pa rin kasi talaga yung sa kanya mismo nanggaling. Bakit ka umiiyak, Gino, kung masaya ka? Ano ka ba? Wala to. Tears of joy. Totoo. Promise. Makakapunta ka ba sa kasal ko, Gino? Gusto ko sana pero mas mabuti na sigurong hindi. Baka hindi ko mapigilang umiyak eh. Tsaka baka magtaka pa yung mga tao. Wag na lang. Okay lang, wag na. Sige. Hindi kita pipilitin. At saka Gino, may isa pa kasing request si Mary Rose kapag kinasal na kami. Gusto niyang wala na siyang maging kahati sa puso ko. Lalong lumala ang mga luha ko. Hindi nabanggit ni Mary Rose sa akin to. Hindi ko to napaghandaan. Ha? Oh. Tama naman yun eh. Yun naman talaga yung nararapat. Nauunawaan ko, Daryl. Ikakasal na kayo eh. Bakit ba ako makikipagkita sa'yo, di ba? Bakit ka ba makikipagkita sa akin? Tama naman si Mary Rose eh. Tamang wala siyang dapat maging kahati sa... Hindi niya ako pinatapos magsalita. Bigla niya akong hinilat ni yakap. Sa sobrang sakit ng dibdib ko at pakiramdam ko ay alam niyang nasasaktan na ako. Hindi ko pa kaya, Gino eh. Sa totoo lang, hindi pa kita kayang bitawan. Ayos lang, Daryl. Napapanahon na.
Mas dapat mong pagtuunan ng pansin ng pamilya mo. Dapat na tayong bumitaw. Matapos kong sabihin yun ay, kumawala ako sa pagkakayakap niya. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay at tinignan siya sa mga mata. Alam mo, dun din naman tayo pupunta eh. Alam ko namang walang patutunguhan yung relasyon natin. May pamilya ka. May anak ka. Andyan si Mary Rose para sa'yo. Imbis na magmukmuk at malungkot ang lubusan ay, ibinaling ko na lang aking atensyon sa ibang bagay. Naghanap ako ng bagong malilipatan. Gusto ko kasi yung may sariling kwarto at may malaking kusina. Dahil mahilig ako magluto. May katagalan pa bago ako nakahanap ng malilipatan. Kasi yung nagugustuhan kong apartment na malapit lang sa free lodging ng kumpanya ay hindi pa bakante. Sa paghahanap ko, ay nabalitaan ko mula sa katropa ni Daryl na si Jomar na ikinasal na nga sila. Masaya ako para sa kanila. Sa totoo lang. Nais ko mang maging saksi sa pag-iisang dibdib ng dalawa ay minabuti ko na lang na hindi sumipot. O Boss Gino, naalala niyo ba ako? Jomar po, yung katropa ni Daryl. Oo naman Jomar. Wala pa naman akong amnesia eh. Saan ang punta mo boss? Di ka ba dadalo sa handaan kay na Daryl? Kinasal na sila ni Meros kanina. Nako, hindi na. Naghahanap kasi ako ng bagong malilipatan eh. Ganun po ba? Sige, sabihin ko na lang kay Daryl, nagkita tayo. Nako, wag na. Teka, may alam ka bang bakanting mga boarding house dito? Wala po boss eh. Di bale, kapag may nakita ako, sasabihan kita agad. Sige, salamat Jomar Mauna na ako. Siguro, itetext ko na lang si Daryl mamaya. Sige boss. Ingat po kayo Hindi ako umuwing luhaan. Nakahanap ako ng bagong malilipatan. May mga 2 buwan pa bago ako makalipat doon. Pero at least, na-reserve ko na. At masaya ako umuwi. Sa sobrang saya ko ay, hindi ko napansin ang mga text at tawag sa akin ni Daryl. Si Daryl talaga. Hanggang ngayon, grabe ko makapag-text. Bahala ka nga. Enjoy nyo na lang yung celebration nyo ngayon. Sabi ko sa sarili ko. Nang makauwi na ako ay, isa-isa kong pinagplanuhan kung ano yung mga dapat kong dalhin sa bago kong lilipatan. At kung ano ba yung dapat kong itapon na. Ang daming memories dito. Pasensya ka na boarding house number 1 Ikaw kasi, masyado mo akong pinasaya. Ayan tuloy. Bibit-bitin ko ba to? Ito kaya, Hassel, ang hirap pala nito. Hindi ko alam kung ano yung mga bibit-bitin ko at itatapon na. Makalipas ang ilang linggo, biglang nag-text sa akin si Daryl. San ka, Gino? Oh, Daryl. Long time no text Asan ka? Nasa opisina, bakit? Magkita tayo. Itetext ko sa'yo mamaya kung saan. Nabasa ko naman yung address na itinext ni Daryl sa akin. Pero, hindi ko sana naisumipot. Gino, asan ka na? Daryl,
Pasensya ka na, busy ako eh. Tsaka, para saan ba to? Ano ba naman, Gino? Huwag mo naman akong Indianin, no? Okay, iti-text na lang kita pag nakarating na ako. Daryl, ano ba to? Bakit tayo nasa labas ng motel? Sorry, Gino. Tumakas lang kasi ako eh. Gusto na talaga kitang makita eh. Ito lang yung naisip kong paraan. Tara na. Pasok na tayo. Ha? Ayoko nga. Sa ibang lugar na lang tayo mag-usap. Huwag dito. Gino, please. Dito na lang oh. Ayoko nga, Daryl. Kung magpupumilit ka, uuwi na lang ako. Okay. Saan mo ba gusto? Baka kasi malaman ni Mary Rose kapag doon tayo sa boarding house mo eh. Sobrang higpit niya kasi sa akin eh. Ano ka ba? Normal lang yan eh. Buntis yung asawa mo. Magmerienda na lang tayo. Ha? Merienda? Teka, ayaw mo ba akong makaano? Ay, napag-usapan na natin to, Daryl, di ba? Tara, hanap na lang tayo ng makakainan. Ano ba yan, Gino? Hindi ka na nga sumipot sa kasal ko tapos ayaw mo pa akong pagbigyan. Pagmamaktol ni Daryl habang humihigop ng sabaw ng batchoy. Ay nako, kumain ka na nga lang. Dami mo pang sinasabi. Sabayan mo yung batchoy nitong pandesal. Teka, lilipat na pala ako. Hindi naman ganun kalayo pero sakto lang. Naalala mo ba yung binilhan natin ng masarap na siomay? Tsaka ng steam rice? Malapit doon. Ha? Bakit lilipat ka na? Parang lumalayo ka naman sa akin eh. Alam mo, Daryl, kung lumalayo ako, di sana hindi ko na sinabi kung saan ako lilipat, diba? Tsaka, wag na itong maulit ah. Mangako ka. Oo na, Gino. Hindi na, promise. Naging ganito ang sitwasyon namin ni Daryl. Sa lumipas pang mga panahon, may mga araw na nagkikita kami pero para lang mag-bonding, mamasyal, kumain. Kung minsan pa nga kasama namin si Mary Rose at yung anak nila. Masaya as in. Kasi nabigyan pa ako ng pagkakataong maging ninong ng pangalawa nila. Ibang klase talaga maglaro ang tadhana. Hindi naglaon ay natutunan ni Daryl na mahalin ng sobra-sobrang pamilya niya. Lahat ng uri ng trabahong pwedeng pasukan ay ginawa niya upang makaraos sa gastusin. Kapag naman kinakapos sila, lumalapit sila sa akin, pero bukal sa loob kong tumulong. Ang sarap lang sa pakiramdam na nalampasan namin to. Wala naman talagang hindi nadadaan sa usapan eh. Basta ba't pareho kayong bukas ang isipan na magpatawad? Malipas sa maikling panahon? Ay, kailan kaya ako makakalipat dun sa magandang apartment? Tanong ko sa sarili ko habang nagpapalamig sa kwarto. Ano kaya yung lulutuin ko mamaya? Ano kayang masarap? Ano ba yan? Ang hassle naman. Nakakatamad tumayo. Biglang naputol ang pakikipag-usap ko sa aking sarili nang tumunog yung phone ko. Gino, mahal. Asan ka? Puntahan kita sa bahay mo. Miss na kita eh. Sino kaya to? Mabasa nga, ha? Si Albi to ah! Teka, nagsasabi kaya ng totoo yun? Tanong ko sa isipan ko nang matapos akong maligo. Hindi pa naman April ngayon eh.
Hindi pa naman panahon ng lokohan. Baka naman nagsasabi siya ng totoo. Nakailang beses na akong tumingin sa kalendaryo para masigurado kong hindi April Fools ngayon. Yung cellphone ko naman, sunod-sunod ang tunog dahil sa mga text ng kaibigan ko noon na si Albi. Oo na nga Albi, ito na nga, papunta na. Hindi pa rin nagbabago ang loko. Makulit pa rin. Sabi ko sa sarili ko noon, hindi bale. Magliliwaliw na lang ako sa mall kung di man siya sumipot. Makalipas ang mahabang panahon sa pagtadyaga ko ay nabigyan ako ulit ng oportunidad na makalipat ang ibang lugar. Malayo ito sa Cebu at sobrang layo kay Daryl. Tinanggap ko ito, hindi dahil sa gusto kong talikuran ng mga alaala ko sa Cebu, kung hindi dahil para mas mapabuti ko pang aking sarili at makasamang muli ang aking pamilya. Hindi naman naging masalimuot ang mga karanasan ko sa Cebu. Naging masaya nga eh. Ang daming naging pasikot-sikot at maliban kay Daryl, nagkaroon ako ng pagkakataong umibig muli. Medyo naging komplikado ang mga sumunod na nangyari. Pero hindi ko pinagsisisihan ito. Abangan nyo na lang sa susunod na yugto. Nasa Cebu ako nung tumama yung pandemya. At kahit hindi madali ay nalagpasan ko ito. Kasama ang mga taong nakilala ko, naging parte at nagbigay kahulugan sa buhay ko. Mga taong binigyan ako ng importansya at minahal ako. Daryl, paano ba yan? Naalis na ako. Mag-ingat kayo dito ah. Alagaan niyong mabuti ang mga anak niyo. Tandaan mo, nakakadalawa na kayo. Siguro naman, sa pagkakataong ito, sigurado ka na no? Oo Gino. Sigurado na akong pamilya ko ang pipiliin ko. Nagpapasalamat kami sa iyo sa lahat ng tulong at pagsuporta mo sa amin sa mga panahong wala kaming malapitan. Sus, walang anuman. May pinagsamahan naman tayo kahit papaano eh. Sa totoo lang, tinatawanan ko na nga lang eh sa tuwing naaalala ko. Grabe no? Lahat ng masasayang sandali natin noon Gino ay dito nagsimula sa tindahan ni Manang. Natatandaan mo pa? Halos mamatay-matay pa nga ako noon eh. Huwag mo lang akong hiwalayan. Oo nga Daryl, ang tagal niya yung nagluluto ng pasit canton no? Noon kasi tag 15 pesos lang. Tapos ngayon nakalain mo 30 pesos na? Dumoble na yung presyo. Oo nga eh, going strong pa rin si Manang. Parang kami ng pamilya ko. Sana nga ay manatili kaming matatag sa kung anumang pagsubok ang dumating. Alam mo, Gino, siguro mas masaya sana kung nandito ka pa rin. Ano ka ba, Daryl? Kailangan eh. Kailangan kong umalis para sa ikibubuti ko. Paano ba yan? Uwi na ako ah. Maaga pa kasi yung flight ko bukas eh. Teka lang. Samahan na kita paalis. Ano? Huling gabi na natin to. Huwag na. Ano ka ba? Sira ka talaga. Umuwi ka na sa pamilya mo, Daryl. Paalam at hanggang sa muli. Sige. Paalam, Gino. Paalam, baby ko. Okay, so finale na nga ng chapter ng story ni Gino na Chili Mancino. Pero wag kayong malungkot guys kasi may chapter 3 ang story ni Gino. Ang magiging title nito ay Starting Over and Over Again. Naks, ang lakas makataw ni G at Papa P ng title. Pero sino nga kaya ang magbabalik sa buhay ni Gino?
Abangan nyo yan sa chapter 3 guys. At kung hindi nyo pa napapakinggan ang chapter 1 ng story ni Gino, ang title nun ay Tweety Bird, kaya pakinggan nyo na rin. Magbasa tayo ng comments from episode 5 ng story natin. First is Virgilio Talastas. Sabi niya rito, Happy 2nd anniversary Gino and Daryl. Wish ko sana forever ng pag-ibig niyong dalawa. Good luck. And then from Elisar Tagle, CJ Dohilio and PJ Lorenzo. Sabi nila rito, Happy anniversary. Next is Mario Manuel. Sabi niya, Happy 2nd anniversary Gino and Daryl. Stay happy and in love. From Alberto Orian, sabi niya, Happy 2nd anniversary Gino and Daryl. Mapapasana all na lang ako. Ang sarap naman magmahal ni Gino at ni Daryl. And then we have user ZY5NV5SE2Q. Ba't ganun yung username? Happy 2nd anniversary Gino and Daryl. More power to both of you from June of Cappies. Hello sa'yo, June. And then from user FF2LB7ZZ2K. Happy 2nd anniversary Gino and Daryl. Nakakaingit kayong dalawa. Last one is NDM Review. Sabi niya, Happy 2nd anniversary Gino and Daryl. Yun. Sa huli guys, no, hindi rin talaga sila nagkatuluyan eh. At mas pinili pa din ni Gino at Daryl na gawin yung tama. Ito talaga yung realidad ng buhay eh. Pero ang mahalaga, nabigyan nila ng pagkakataon ng isa't isa na magmahal. Kahit pa ito ay pinagbabawal, di ba? Hindi man nila natagpuan ang kanilang happily ever after sa bawat isa. Pero yung pag-ibig na kanilang binahagi ay nagturo sa kanila ng leksyon. At nagbigay ng kahulugan sa kanilang mga buhay. Naalala ko guys, sabi ni Alfred Tennyson, It's better to have love and lost than never to have love at all. Uy, English yun na. At sa mga hindi pa po nakapag-share ng personal experience nila, email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At kung nagustuhan mo ang episode natin ngayon, mag-comment, i-hit ang like, at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.